Maraming salamat po, Lord God. Mga bagay ang ginagawa mo sa amin. Na sa bawat araw-araw, iba-ibang ginagawa mo. Sa bawat linggo, iba-iba ginagawa mo. Sa araw ng bukas, ibang gagawin mo. Mamaya, bukas, araw-araw. Hanggang makarating kami sa pinakahangganan na tinakda mo sa aming mga buhay. Kaya gayon na lamang po, Lord, na kami ikayatin ng iyong lingkod na mag-commit ng buhay, sumunod sa iyo, nang tuloy-tuloy, non-stop, upang marating namin ang higit pa ng mga dakilang bagay, Lord, hindi manabot ng isip namin, para marating namin ang pinakahangganan na tinakda mo sa aming buhay. Yamang walang tigil na ibinabalot ang mga prayer and fasting sa buong Jesus our shield, Lord. Tiyak, makakarating po ang lahat sa kasakdalan ng pamumuhay kagaya mo po. For the mandate is done. Kaya nagpapasalamat kami, meron kaming pinanghahawakan ng mga pangako mo at propesiya mo, Lord, mula sa aming mga buhay, sa buong ministeryong ito, Panginoon, upang anumang oras na ika'y bumaba, handang-handa kami sumalubong sa alapaap para sa malapit na pagbaba mo. At habang inaantay namin ito, mararanasan namin ang lahat ng itinakda mong mga pangako mo. Ma-enjoy namin glory days namin. Wala kaming pagpapaguran. Hindi kami magkakasakit. Hindi kami manghihina. Hindi kami po maghihirap. Kundi maranasan namin tuloy-tuloy ang kasaganan at pagpapala sa bawat aspeto ng buhay namin. At magiging biyaya at pagpapala kami sa sambayan ng Pilipino patungo ng buong mundo sa kanyang kaligtasan, O Lord. Dahil kami nagkaroon ng bahagi sa ginagawa mo pong pagliligtas, pagpapalaya sa bansang Pilipinas, buong mundo. At Apostolic Revival ng Church, Lord, sa pamamagitan ng aming pong mga prayer and fasting, giving na walang tigil, O Lord, at ang paghayo na yan, pag-share, pamimigay ng mga tracts, at patuloy na airing ng oras ng himala sa television, radio, cable TVs, YouTube, Facebook, Instagram, podcast, Spotify, sa lahat ng mga means and ways mo, ay hindi nasasayang sa lahat ng binabayarang ito, Panginoon. Mula sa aming mga buhay, sa aming paglilingkod, mula sa iyong lingkod, Apostol Renato Di Carrillo, Nanay Ellen, sa kanilang pagpapagal, para makarating kami sa kasakdalan ng buhay. Kaya maraming salamat po, Lord God, sa iyong kabutihan, katapatan, kahabagan sa mga buhay namin. Tanggapin mo ang aming papurit, pasasalamat, pagdakila. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Tayo lahat ay sabay-sabay na magsabi ng Amen, Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Praise God. Sige po, tayo po ay maaari na pong makaupo dahil hindi tayo magpapakatagal dahil pupunta pa tayo ng main church. Kaya mga magulang, mga kapatid na patuloy kayong inihikayat dahil sa napakadakilang bagay na ginagawa ng Lord mula sa kanyang walang tigil na pagdalaw sa atin. Kaya yamang tayo po ay walang tigil na pinagpipray po kayo para makarating ang bawat isa sa itinakda ng Lord sa bawat isa. Amen po ba? Ang ating tungkulin lang naman po bilang mga anak ng Diyos is sundin lang natin yung pinapagawa ng Diyos. Lagi po tayong nagtsatsaga, nagtitiis mula kay Tatay na ipinapaunawa po sa inyo ang salita po ng ating Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya wag tayong magsawang makinig ng tinuturo ni Tatay at magkaroon po ng desire na magkaroon ng mga bagong release po na mga books ni Tatay na kung saan po ay magdadala sa atin para yung faith po natin ay hindi po bumagsak, hindi bumaba, kundi tumaas ng tumaas. Amen? Sabi nga ng Romans 10:17,
Ang pananampalataya ay nagmumula po sa pakikinig. Pakikinig ng salita ng Diyos. Paano po titibay yung faith ng Lord na nasa atin? Paano siya lalabas? Kung wala tayong time. Amen? Di sapat po yung linggo. Kaya yung sinasabi po ng Bible, Joshua 1:8, pagbulay-bulayan daw natin araw at gabi ang aklat na yaon. Ano ba yung aklat? Yung Bible po, yung Bible. Amen? Pagbulay-bulayan araw at gabi. Hanggang ito daw po ay ating matupad. Dito po ba tayo nakatingin? Pagbulay-bulayan araw at gabi, hanggang ito daw ating matupad, masunod. At sinabi niya po rito, tayo daw po, after mong matupad, masunod ang salita ng Diyos, sabi niya po rito, tayo daw po ay magtatagumpay. Amen? Ma-establish, titibay, mananagana. Kaya hindi po kalooban ng Lord na tayo po ay nagkakasakit, naghihirap, namumblema, nanghihina. Gusto niya ma-enjoy natin yung ating glory days in this end time. Ma-enjoy natin ang lahat na tinakda ng Diyos sa atin. Huwag nating maging pananaw lang yung patungkol sa pera at pagpapala na nasa isip natin. Amen? Kundi yung relasyon natin sa Lord, yung makapanatili tayo sa Kanya, at yung relasyon natin sa Kanya ay tumibay. Amen? Dahil sa Kanya lang, nasa Kanya lahat ng kailangan natin. Wala sa ating pagpapagal. Amen? Wala sa ating sarili nating effort. Wala sa ating sariling kalooban, nasa Kanya at sa Kanyang kalooban. Kaya nga yung salita ng Diyos, sa Joshua 1:8, pagbulay-bulayin mo araw at gabi, hanggang ito'y matupad mo. At pag natupad mo daw, sasagana ka, magtatagumpay ka, titibay ka. Nasa salita ng Diyos na tinupad mo, sinunod mo. Kaya sinisimplified ni Tatay ang salita ng Diyos, Biblia, sa pamamagitan ng mga books. Amen? The revelation faith, the God kind of faith. Ipinapaunawa sa atin ang pananampalataya. Tapos, the secret of Jesus' victory. Oh, gusto mong magtagumpay, gusto mong sumagana, gusto mong lumusog, gusto mo pong gumanda buhay mo, ito na nga po, ibinigay na sa atin yung susi. Kailangan mo lang po yung salita ng Diyos is, pagbulay-bulayin mo, kainin mo, araw at gabi, hanggang ito'y maintindihan mo at ito'y masunod mo, yun na po yung ating pong tagumpay. Yun na po yung ating kasaganaan. At walang sakit karandaman ang dadapo sa atin. Kung may dumapo, hindi siya tatagal. Amen? Dahil hindi tayo tinakda ng Diyos ng ganyang bagay. Walang pagkabigo, puro tagumpay. Yung sinasabi ng Bible na yung gawa ng ating mga kamay ay pagpapalain niya, sasamahan niya. Siyempre, paano kanya sasamahan? Iba yung ginagawa mo. Iba yung plano mo. Taliwas sa utos ng Diyos, kaya nabibigo tayo. Hello? Pag hindi mo nakita kaagad, nanlalata ka, nag-aalinlangan ka. So yung faith ng Diyos na nasa iyo, hindi po siya lumalabas. Ang nangyayari, palagi tayong nabubuhay sa pakiramdam, sa nangyayari nagaganap sa mundo, hindi sa salita ng Diyos. Kaya ganito kahalaga na yung tinuturo ni Tatay ay talagang nakabaon sa ating buong katauhan. Kaya nga, sinasabi niya sa Word of God, we must devote ourselves in apostles' teaching. Wala ka nang ibang papakinggan pa. Huwag ka nang makinig po sa iba dahil lalayo ka nito sa Diyos. Amen? Amen po ba? Nasumpungan na po natin ang tamang aral, totoong aral at totoong tamang buhay sa panguna ni Tatay na totoo ang buhay, malinis ang buhay. Walang ibang anumang kasalanan at maling motibo. At dyan niya kami tinuturuan, dyan na po kami pinalaki. Para ma-enjoy natin yung buhay na tagumpay pataas ng pataas.
Hindi yan bababa. Yung biyaya mo magiging permanente. Hindi good for 1 year, tapos bigo ka na naman, mahirap ka na naman, may sakit ka na naman. Ang gusto po ng Diyos at ni Tatay ay yung tuloy-tuloy hanggang sa rapture of the church. Amen po ba? Kaya nga, nakaka-excite po kapag ikaw ay laging sumusunod, tama relasyon mo sa Lord, ang maramdaman mo, excitement. Hindi yung kahit may bumalagang problema sa pamilya mo, hindi ka apektado. Kaya napakahalaga niya ng mga turo ni Tatay. Sa kanyang mga sugat, tayo'y magaling na. Amen? Tapos puro kasakit. Jesus paid it all for you. Pag binagbulay-bulay mo yun, kahit na may maramdaman ka, amen, kaagad mawawala. Amen? Kagaya po ng kagabi. Di kumain po kami ni Pastor. Nagluto po ako nag-oatmeal muna kami, tapos nagluto ako ng gulay. Amen? Na may sabaw. Tapos po, syempre, busog ka na. Anong oras po yun? Mga 5:00, doon ka na kumain. Tapos, meron natitirang tinapay doon. Amen, na whole wheat. Tapos may pakwan pa. Nag-shake na kami yung pakwan. Tapos, meron pang pakwan. Kinain ko. Nahiga ako kaagad. Ay, alam ko naman kapag kumain ka, huwag kang hihiga kaagad. Kasi magiging acid yung kinain mo. Amen? Di natulog kami ng maaga para i-prepare yung sarili. Tapos, nararamdaman ko yung tiyan ko. Kumikirot, ang sakit ng ng bituka at sigmura. Tapos, bumangon ako ng mga 11:30 yata yan ng gabi. Kala ko nga madaling araw na. Amen. Kasi natulog na kami ng mga 9 ng umaga. Amen. Sinikap namin makatulog ng maaga para i-prepare sarili kasi pupunta pa tayo ng main church. Ayaw nating aantok-antok. Tapos sakit-sakit talaga ng ko. Kahit na ganun sitwasyon, amen, hindi ka naman pwedeng tablan. Amen, ng anuman gawa ng dyablo, kaagad gagaling ka. Amen po ba? Ininuman ko lang ng manliganggam na tubig, tapos nalagyan ko ng baking soda dahil yun ang payo ng mga doktor para lumabas po, hindi ako natunawan. Amen? Yung acid umaakyat dito, masakit. Di linuwa ko lahat. Tapos hanggang sa kanina, kumikirit yung mga kalamnang ko. Amen? Ngayon wala na. Amen? Yung iba pang may masakit. Ba't wala ka? Sige po, ituloy natin. Ba't wala ka, Pastora? Kasi ganito, may kasakit akong ganito. Amen? Hindi tayo pwedeng i-bedridden po ng sakit dahil nasa oras ng himala tayo eh. Amen po ba? Amen. Anong ginawa ko? Nagre-repent na, Lord, sumubra ako sa pagkain. Lord, sorry po. Nahiga ako kaagad. Kasi gusto ko nang magpahinga eh. Gusto ko matulog. Amen po ba? Yung iba, bakit wala ka? Pastora, kasi sumakit yung pusong ko. Sumakit ang ulo ko. Lagi na lang umiikot ng ganun. Amen? Hindi mo i-overcome yung nararamdaman mo. Nasa oras ng himala ka, pagagalingin ka ng Diyos. Amen? Halimbawa, wala ako rito, si pastor nagturo. Amen? Kasi nung sinasabi niya, pag hindi mo kaya, ako na lang magturo. Hindi ako kumikibo. Ayaw kung hindi dumalo. Amen? Anong testimony ko? Amen? Maliban na lang sana kung nakapasting ako, di po ba? Tapos may naramdaman lang ako. Amen? Na-overcome ko. Amen po ba? Amen? Talo talaga si Satanas, wala siyang magagawa. Puno tayo ng glory eh. Amen po ba? Palakpakan natin ang Lord. Kaya kayo po, ano man ang nararamdaman nyo, unahin lagi natin ang Lord. Huwag tayong magpatalo dun sa nararamdaman mo. Magaling ka na, wala ka naman sakit eh. Amen po ba? Kailangan ko lang ilabas, kaya ako sumasakit. Hindi ako natunawan eh, niluwa ko lahat. Amen po ba? Amen. Kaya dapat tayo bilang living like Jesus, ino-overcome po natin yung ating sarili. Yung iba pa, yung dahilan nila, paulit-ulit na lang tayo. Huwag po kayong maginanakit sa akin ha, kasi mahal ko kayo eh. Kasi kung hindi ko kayo mahal, bahala kayo sa buhay nyo kahit di kayo dumalo. Amen? Hello?
Kaya kung ba si pastora, paulit-ulit na lang na yung sinasabi niya, kasi meron pang nag-a-absent eh. Amen? Yung iba naman, dahil inuutosan tayong pumunta ng main church, a-absent sila ng umaga, doon na lang daw sila sa main church. Dapat wag ganun. Suportahan natin gawain ng Diyos. Eh, halimbawa, ganun kayo lahat, di wala na akong tuturuan. Music na lang. Amen? Gawain ito ng Diyos, hindi ko ito gawain. Sa mga simpleng utos ng Diyos, mga kapatid, dito ba tayo na nakikinig? Dito ba tayo nakatingin? Sa mga simpleng utos ng Diyos, dapat po, nilalagay natin dito sa puso. Huwag lang sa isip, sa puso, sa isip. Amen? Amen po ba? Sa buong katawan mo. Kapag ang nagutos ang Lord, yun na po yung pina-priority mo. Ang Lord, tapos yung utos niya. Kasi, tingnan niyo po ulit-ulit lang naman po ito eh. Joshua 1:8. Pag bulay-bulayin mo, araw at gabi, ang aklat na yaon. Ano yung aklat? Yung Bible. Amen? Pag pinagbulay-bulay mo, hanggang matupad mo daw. Pag natupad mo, tsaka ka giginhawa. Tsaka ka sasagana. Tsaka ka titibay, ma-establish ka. Nasaan po yung tagumpay? Nasaan po yung kasaganaan? Hello? Nasa pagpapagal mo sa kakanegosyo, kakatrabaho. At pag-a-absent mo, hindi mo pagsunod. Wala po doon. Andito po sa salita ng Diyos na tinupad mo, sinunod mo. Amen po ba? Kaya dito po, natin patutunayan palagi araw-araw, sino ba yung priority mo? Dito mo i-apply yung narinig mo na unahin ng Diyos. Paulit-ulit na lang, di po ba? Matthew 6:33. Ito pong katotohanan ito, dapat maging pamumuhay natin. Amen? Hindi lang sa loob po ng 5 years, 10 years, tuloy-tuloy. Intindihin mo ang salita po ng Diyos, mga kapatid. Hello? May kausap po ba ako? Matthew 6:33. Kabisado nyo na po yun. Amen? Kabisado nyo na po. Yung iba, alam nyo na po yun. Ano sabi doon? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Then, all of these things will be added unto you. Ibig sabihin, blessed ka na, dadagdagan ka pa. Hindi lang natugunan, yung kailangan mo, dinagdagan pa ng Diyos. Amen? O, yun naman pala yung sikreto eh. Para natutugunan yung pangangailangan mo. Ngayon po, ang tanong, ano po ba yung pangangailangan mo? Ano yung needs mo? Marami, di po ba? Lagi ko naman po sinasabi ito po sa inyo, na hindi pwedeng mawala sa atin. Ano ba yung kailangan mo? Maging maligaya ka. Maging mapayapa ka sa buhay. Amen? Hindi mo kayang bilhin ng pera yan. Maging matagumpay ka. Maging malusog ka. Amen? Kaya mo bang bayaran ng pera yon? Kahit marami kang pera, pag nagkasakit ka, hindi ka na kayang gamutin ng doktor. Hello? Anong magagawa ng doktor? May limitasyon siya. Pero, yung Diyos natin, walang limitasyon. Para ma-enjoy mo ang ganyang buhay. Amen po ba? Amen. Kami nga, sabi nga tatay, hindi man ako na-hospital. Ako rin, hindi pa ako na-hospital. Kung may kumirot man, kaagad nawawala. Hindi kami nagkakasakit. Dati, nung wala ako sa Lord, may sakit ako. Ano yun? Migraine, tsaka sakit sa bato. Pero ngayon, wala na mula nung makarating ako sa Lord. Sabi nga ni Apostle John, siyempre sinesearch niya. Almost napakaraming porsyento
na hindi umaabot ng 50 years old, ay namamatay na sila. Puno sila ng sakit karamdaman. Amen? Pero kapag nasa Lord ka, kahit nagkakaedad ka, hindi ka naman tumatanda eh. Edad lang. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Palakpakan natin ang Diyos. Kaya dapat ang pinapaniwalaan po natin, ang Diyos sa salita niya. Ang gusto lang naman kasi ng Diyos natin, mula nung niligtas niya tayo, dinala niya tayo dito sa ministeryong ito na tamang ministeryo, totoong apostol at tamang aral. Eh yung mahalin natin siya. Amen? Amen. At yung pagmamahal na yan, dapat hindi nababawasan. Kundi dapat yung kakumpletuhan nito ay hindi po dapat mahati. Mapanatili natin. At tayo sumusunod. Yun lang naman gagawin natin. Amen? Hello? Wala ka naman ibang gagawin eh. Mahalin mo lang ang Lord, tapos sumunod ka lang. Kapag may utos siya, sunod ka lang. Kasi gano'n lang ginagawa namin eh. Amen? Amen? Kahit hindi mo man po nakikita yung bunga ng pagsunod mo, kaagad, amen, alam mo sa sarili mo na ikaw ay matagumpay, mapayapat, masaya, maligaya. Amen? Amen po ba? Yung tagumpay natin, yung exaltation natin, yung promotion natin, hindi po paurong. Ito po'y pataas ng pataas ng pataas. Mula sa kagaya ng ministry, mula sa kalsada, amen, hanggang naging ano po siya, nadagdagan po yung ministry sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang naging ibang bansa. At sabi ni tatay, gayahin mo lang ang ministry para ikaw ay namumunga, para ikaw ay nadadagdagan, sumasagana. Amen po ba? Ang solusyon po ng lahat ng yon ay yung pong ang Diyos at yung iyong pagsunod sa bawat inuutos sa atin. Hindi po namimili ka, kundi lahat ng utos niya. Para lahat ng itinakda ng Lord sa atin in this end time, amen, ay ating ma-enjoy. Hindi naman kaagad dumating lahat. Ito po ay patuloy na tumataas sa ating buhay. Bagamat nandyan na po sa bumbunan, yung kasaganaan daw, the wealth is upon the head of the righteous. Amen? Nandun na sa bumbunan mo, hindi naman kaagad lahat babaksak yan. Kasi nga po, ginagawa tayo ng Lord, inihubog ka niya. Pinapatibay ka niya. Amen po ba? Kasi pag bumagsak lahat yan, baka tumakbo ka na at kinalimutan mo na ang Lord. Eh gusto niya na inuhubog niya yung buhay mo, yung commitment mo. Patunayan mo sinong priority mo. Ang Lord ba, kapag nasusubok ka na, yung iba kasi pag nasusubok na, wala na, nanghihina na. Kahit nasa pagsubok ka, hindi ka na pwedeng mag-struggle. Amen? Walang pwedeng magnakaw ng iyong kaligayahan sa Lord. Pag tama buhay mo, tama relasyon mo, kahit nasa testing ka, kagaya ni tatay na sa kalsada, hindi naman kaagad naging worldwide. Amen po ba? Amen. Pinatibay siya ng Diyos. Ganun din po sa atin. Para pag bumagsak na yung kayamanan na nasa bumbunan mo, amen po ba? Hindi mo siya ipagpapalit. Hindi mo pwede sabihin na, Pastora, pag dumating yan, hindi ko ipagpapalitan, Lord. Madaling sabihin. Maliban na lang kung nahubog ka ng gusto. Yung dali mong mag-absent, konting lang, nag-absent ka. Yung mga simpleng utos nga, dumakalo kayo ng prayer meeting, hindi kayo nagsisidalo. Hello? Hello? Yung ang pagbibigay, yung iba nagre-reklamo na. Paano mo masasabi? Pinagpalit mo na ang Lord nun. Kung inuna mo sarili mong pangangailangan. Dapat, kapag nagkapera ka, tanggalan mo na kagad ng tithes. Tanggalan mo na kagad ng offerings. Pag nasa panon ng first fruit, inuuna mo yan. Tinatanggihan mo sarili mo. Kasabi nga po dito sa Bible Dito po sa
Daming verse nito, ilan na lang po yung aking Ito'y patungkol sa priority. Amen? Sabi po rito kaya nga yung salita po ng Diyos, ang magdadirect ng ating lalakaran. Amen? Amen? Kaya kapag hindi mo sinusunod ang salita ng Diyos sa mga simpleng bagay, nakalihis ka nun. Nakalihis ka, wala ka sa perfect will niya. Kaya wag tayong padaya sa diablo na okay lang. Amen? Hindi okay yun. Gusto ng Lord, sumusunod ka, tuloy-tuloy yung pagsunod, non-stop. Tuloy-tuloy kang committed. Pinapakita mo na priority mo ang Lord. Priority mo siya sa buhay mo. Personal sa buhay mo at nang merong ka, pina-priority mo yung kalooban ng Lord, hindi sarili mo. Kaya yung dito po basahin natin yung dito po sa Mark 8:34. Maaga pa, alas 11 pa lang. Kasi talaga inagaan natin para po tayo. Kasi tatapusin ko ng alas 12. Mark 12, verse 34. Sabi po rito, Mark 8:34. Sabi niya dito, ang sinumang pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad. At sinabi sa kanila, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin, kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sa English po, amen, ang gusto daw, Tagalog pa rin yun. Englishin natin. Sabi po rito, Jesus said, then Jesus called the crowd and his disciples to him. If any of you want to come with me, he told them, you must forget yourself. Sa ibang version po, deny. You must deny yourself. Amen? Dinideny mo sarili mo. Dito po, if forget mo sarili mo, kalimutan mo, takwil mo. Carry your cross and follow me. Amen po ba? Kumbaga, kapag sumusunod ka sa Diyos, normal po na ikaw ay nagsasakripisyo sa sarili mo. Gaya po di po ba, kapag maaga kang gigising, dinideny mo sarili mo, masarap matulog eh. Kasi alam mo na ito'y araw ng panambahan. Hindi po pwedeng pagdating sa Lord tinatamad ka, walang tamad sa kaharian ng Diyos. Walang papasok sa langit na tamad. Amen? Hindi mo dinideny sarili mo na pag may naririnig ka, ba't wala ka? Pastora, hindi ako nagising. Pastora, tinatamad ako, inaantok pa ako. Hindi po pwede sa Diyos yan. Hindi ka qualified makapasok sa langit. Amen? Wala kang pwedeng i-reason out, wala kang pwedeng idahilan. Kaya sabi niya, yung ibig na sumunod sa akin, kailangan i-deny niya sarili niya. Kapag iba, mainit. Pastora, mainit. Amen? I-deny mo sarili mo. Normal, natural, summer, mainit. Amen. May kausap po ba ako? ang pagiging living like Jesus, ang nagmamahal sa Diyos, kaya nga sabi ng tatay, dapat yung pag-ibig mo sa Lord, ito ay unconditional love. Di po ba? Hello? Ito ay supernatural love. Wala siyang katulad, wala siyang kaparis.
Pinapakita mo si Jesus ang lahat-lahat sa buhay mo. Siya yung priority mo. Siya ang inuuna mo kaysa sarili mo. Hanggang ngayon, kung ilang ka man, hanggang ngayon ako, nagdi-deny ako sarili ko, si tatay. Sa pagbibigay, dinideny ko sarili ko, pinapriority ko yung pera na binibigay ng Lord na love gift sa akin, na galing sa inyo, at iba pang mga hinihipo ng Lord. Pinapriority ko, yung blessing ko, yung gawain mo na hindi sarili ko. Kaya sabi ko kay Pastor, March na naman. Pag tumanggap ako ng halimbawa 10,000, hindi akin yun. Wala akong kukunin doon. Uunahin ko yung mga pledge ko. Dapat ganun, matagal ko nang ginagawa yun. Hanggang ngayon. Hello, puro tayo sakripisyo, pero masaya kami, maligaya. Kasi mahal natin ang Lord eh. Hindi po pwedeng mahal ko ang Lord, amen. Siguro kahapon, paano yung ngayon, paano yung bukas? Kinakailangan, pinapatunayan mo yan, araw-araw, pinuprove mo. Hindi ka pwedeng, kaya nga, hindi ka pwedeng tumingin sa nakalipas, gaano mang kalaki yung sinunod mo at binigay mo eh. Tapos na yun eh. Iba yung ngayon. Amen? Kaya tayo, bilang anak ng Diyos, siniseryoso mo, yung pagiging Kristiyano mo, hindi ka pwede ditong, aandap-andap, hindi ka pwede dito na, okay ka ngayon, sa bukas hindi ka na naman okay. Kailangan tuloy-tuloy. Kasi kapag gano'n ang lakad mo, delikado yung kaligtasan mo. Amen? Kaya nga tinuturuan tayong mag-commit, i-priority ang Diyos para yung kaligtasan natin hindi mawala. Makarating ka sa kasakdalan ng buhay. At ma-enjoy mo yung biyaya na hindi mo kailangan pagpaguran. Amen? Kahit anong harang ng dyablo, hindi niya maharangan yan. Nasa bumbunan mo yung wealth eh. Kaya kung bakit hindi pa yung bumabaksak lahat, kasi nga, kailangan maging kagaya natin ang Lord. Kaya yung bawat utos niya, palagi ko po sinasabi, testing yun. Amen? Pag nag-utos siya, yun ang itinatarak mo sa puso't isip mo. Mga simpleng utos, sinusunod mo. Amen po ba? Sabi ng Bible, magtatagumpay ka kapag daw pinagbulay-bulay mo. Tapos hanggang matupad mo. Amen? Tsaka ka daw giginhawa, sasagana, titibay. Nasa pagsunod mo sa salita ng Diyos. Amen? Hindi yung mamblema ka dyan, pastora, kasi marami kang utang. Hindi ko pa nababayaran, kaya nagtatrabaho ako. Kahit magtrabaho ka, magkano lang kinikita mo, hindi mo yan mababayaran. Mangungutang ka na naman. Ayaw mo ba ang Diyos ang magbayad nun? Hello? Kapag nag-commit ka, inuna mo yung mga dapat mong ibigay sa gawain ng Diyos. Matthew 6:33, ulitin na naman natin, unahin mo muna ang aking kaharian at mamuhay ka ayon sa aking kalooban. Lahat ng pangangailangan mo ay ibibigay sa iyo. Lahat. Amen? Sa ibang version po, dadagdagan ka pa. Meron ka na, dadagdagan ka, may kotse ka na, bibigyan ka pa. May bahay ka pa, bibigyan ka pa. May pera ka na, bibigyan ka pa. Kaya nga may salitang overflowing blessing eh. Amen? Amen po ba? Kahit hindi mo i-desire, ibibigay ng Lord sa iyo yan kapag nakita niyang naging tapat ka. Hello? Siya ang nagde-design ng buhay natin. Hello? Kaya nga sabi niya, ang salita ng Diyos ang ating ilaw, siyang ilaw ng ating dinadaan. Sabi nga dito sa Proverbs 16:7, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Your plans. Amen? Tagalogin natin, baka kasi hindi kayo marunong mag-English. Proverbs, kawikaan po. Kaya kahit anong gawin natin, dadalhin ka pa rin sa Diyos at sa salita niya. Hindi sa sarili mo.
Sabihin mo sa katabi mo, wag ang sarili mo ang masusunod. Sige, sabihin mo sa katabi mo, wag sarili mo ang nasusunod. Sinong dapat masunod? At yung salita niya. Di po ba? Kaya pag sinunod mo sarili mo, asawa mo, anak mo, sino pa, amen. Ala, mabibigo ka. Lagi ka na lang may problema. Pastora, ito yung sitwasyon ko, kaya ka nga tinuturuan para makaalis ka sa ganyang mababang kalagayan, na titaas ka niya, i-promote ka niya, pagpalain ka niya, kasi ayaw niyang nananatili kang ganyan. Hello? Gusto kanya ngang umangat, gusto kanyang sumagana, gusto kanyang maging mayaman, gusto kanyang maging malusog, kaya ka nga niya tinuturuan. Kasi nga malambot ulo natin. Tinuturuan ka na, ayaw mo pang sundin. Ang lambot-lambot ng ulo ng maraming anak ng Diyos. Pinipilit niya yung sarili niya. Hello! Lagi na lang, pastora, kailangan ko to. Ayaw mo yan na ang Diyos ang magbigay sa'yo. Kulang nga yan, kailangan mo na yan Amen? Gusto niya, ma-enjoy mo. Lahat, ma-enjoy mo. Ito yung panahon ng satisfaction. Amen po ba? Sabi nga po ng sabi niya, Job ba po ba yun? Or sa 36, Sabi niya spend your days in prosperity. Spend your days, obey the Lord and serve Him. If you obey the Lord and serve Him, you will spend your days in prosperity and your years in success, pleasure, contentment. Ano yung sikreto? Obey the Lord and serve Him. Yun ang sikreto, ang Diyos. Yung siya, sundin mo. Paglingkuran mo. At i-spend mo. Ano ba yung ibig sabihin ng spend? Hello? Kumbaga magpapakaligaya ka sa biyaya at pagpapala araw-araw, oras-oras. At yung taon mo. Ano sikreto? Ang Diyos na siya'y minahal mo, pinaglingkuran mo, sinunod mo. Walang maitutulong yung disobedience. Huwag tayong padaya sa dyablo na okay lang ito. Hindi okay sa Diyos ang pagsuway. Pag ikaw'y sumuway, nagiging kasalanan siya. Pag nagkasala ka, nalalayo ka sa Lord, sa Kanyang will. Amen. Hello. Kaya sabi rito po sa Proverbs 16:7, sabi po rito, ayun nga, binasa na natin. Tama ba ito sinulat ko? Proverbs 16. 3. Hindi 7:3. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Hello? Di ba may mga plano tayo? Ipagkatiwala mo daw sa Lord yun. Mag-commit ka sa Kanya. Amen po ba? Magtiwala ka sa Kanya lahat ng iyong gagawin. At lahat daw ng iyong mga plano, layunin ay magtatagumpay. Bakit nabibigo yung iba? Gusto niyang mag-abroad, gusto niyang magnegosyo, hindi siya nagtatagumpay. Hello? Gusto niyang magtrabahong ganito. Amen? Hindi siya nagtatagumpay. Kasi hindi niya pinagkakatiwala sa Diyos Hindi niya ina-acknowledge ang Diyos. Kaya nga sabi ng Proverbs 3, trust in the Lord, sa 5 po, trust in the Lord with all your heart. Do not lean in your own understanding. Acknowledge Him
And He will direct your path. Amen po ba? Iba, hindi na nagtitiwala sa Diyos, nasa sarili niyang kakaya't lakas. Na-out ang Diyos. Hello? Hindi po pwedeng ganun. Mabibigo ka, hindi ka magtatagumpay. Magkaroon ka man po ng salitang sinasabi natin blessing, amen, mauubos yan. Hindi po siya magiging permanenteng biyaya. Gusto ng Lord permanente eh. Permanente yung kaligtasan mo, permanente yung kalusugan mo. Kahit nagkakaedad ka, hindi ka magkakasakit. Permanente po yung protection mo, permanente yung kasaganaan mo. Hanggang ma-rapture kang ganyan ng kalagayan na nag-uumapaw ka sa lahat ng bagay. Amen po ba? Kaya kahit anong kalagayan mo, amen, hindi ka titingin sa sitwasyon mo. Nagsimula nga sa kalsadang ministry. Kung titingnan mo, parang wala siyang kinabukasan. Amen? Kung titingnan mo, paano makakaabot sa ibang bansa? Paano lalawa? Anong ginawa ni tatay? Di minahal niya lang ang Lord at sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Doon niya tayo tinuturuan. Para yung kanyang naabot, maabot natin. Kasi may pag-asa tayo kahit anong sitwasyon. Kalsada nga, kainalaw ng Lord maging nasa kalsada ministry para hindi natin isipin, Pastora, ito lang trabaho ng asawa ko. Pastora, ito lang kalagayan ng buhay namin. Ito nga ministry, nasa kalsada. Iilan lang. Kaya nga, ang ministry ay siyang model na nabubuhay kagaya ng Panginoon. Para yung kalagayan natin umangat ng umangat ng umangat. Amen po ba? Kaya nga mapalad tayo kahit di ka nag-aral. Ayan ang sitwasyon mo, mapalad ka. Bakit? Sa Kanya ka magtitiwala. Yung iba nag-aral, hindi na sa Diyos nagtiwala. Na mahina ka, ipagpasalamat mo mahina ka kasi bibigyan ka niya ng lakas niya. Amen? Dahil bilang isang tao, kahit anong kalagayan mo, matalino ka, malakas ka. Amen? Amen po ba? Hindi mo pwedeng gamitin yun sa Lord. Tatanggalin niya yun. Kaya nga yung tinuturo niya, deny yourself. Isuko mo. Yung gustong sumunod sa Diyos, itakol mo sarili mo. Pati pinag-aralan mo. Lakas mo, kakayan mo. Ang gagamitin mo rito, yung sa Diyos. Kaya nga pinupuspos eh. Kaya ka nga binibigyan ng galing sa Kanya eh. Naintindihan niyo po? Kaya kahit anong kalagayan mo, hindi ka nag-aral, amen? Wala kang ganito, ganyan. Pagpasalamat mo dahil ang Diyos magbibigay sa'yo. Hello? Kaya hindi ka pwedeng maingit. Buti sila. Parang kami noon, Lord, hindi kami marunong mag-English ng talagang marunong. Kaya lang hindi katulad ng iba fluent, kagaya ni tatay, di ba? Na yung pag-English niya, alam na natin. Kami rin. Hindi kagaya ng talagang magagaling magsalita. Minsan, nabubulol ka pa na pa yung dila mo. Pero hindi yun para magamit ka ng Lord. Hello? Kundi nandun sa pagmamahal mo sa Kanya at pagsunod mo sa Kanya. Kasi kung may pinag-aralan ka, kukontrahin mo yung kalooban ng Lord, yung gusto niya, yung salita niya. Kasi magaling ka Pero kung simple ka lang, kahit di ka nakapag-aral, dahil sunod ka lang ng sunod, nagaganap ang will niya. Hello? Hello? Parang fasting lang yan. Wala akong kakayahan, mahina ako sa fasting. Naganap ang will niya. Kasi isinabik ko sarili ko, binigyan niya akong kakayahan. Amen po ba? Kung titignan niyo po, mahina ako sa fasting, pero inutusan niya ako. Bakit? Pinatunayan niya yung kapangyarihan niya. Amen po ba? Hello? Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, ibigay na natin sarili natin sa Kanya, gaganda ang buhay mo. Meron ka na dadagdagan pa ng Diyos yan. Para magamit ka niya, hindi para sa sarili mo lang. Para maintindihan natin. Amen po ba? Hello? Yung promotion ng ministry, kasama tayo doon, pataas, ng pataas, ng pataas, ng pataas. Kaya dapat tayo, kung ano yung binababang utos sa ministry, sumusunod ka lang. Wala kang sariling idea. Wala kang sariling opinion, reasoning. Sumusunod ka lang. Amen? Tanggihan mo sarili mo.
I-practice mo na mamatay na sarili natin na marami kang ayaw. Ayaw mo mainit, ayaw maglakad, ayaw mo pumunta ng main church. Gusto mo sa sarili mo. I-deny yung gusto sumunod daw sa Diyos. I-deny niya sarili niya, itakwil niya sarili niya. Hindi mo pwedeng i-reason na, Pastora, may asawa ko, may pamilya ako. Bakit yung mga single lang ang pwede sumunod sa Diyos? Lahat tayo, once na naging Kristiyano ka. Amen? Amen po ba? Natutuwa po ba kayo sa naririnig nyo? Dapat patunayan natin sa Lord, ano na natin sarili natin. Mamatay na tayo sa sarili natin. Amen? Amen po ba? Amen. Palagi mong pinapriority ang Diyos at yung kalooban niya. Pati pera mo, i-priority mo, wag mong dinidelay-delay. Amen? Kaya nga, dapat inuuna mo, nagmamadali ka para mabilis yung blessing mo. Hindi nadidelay. Siyempre, kung bakit nadidelay, dinidelay mo eh. Amen? Dapat nagmamadali ka. Inuuna mo ang Diyos, wag sarili mo. Hindi naman nagkukulang ang Lord sa'yo. Kumakain ka naman. Inuunahin mo kung naniniwala ka talaga sa Kanya sa salita niya. Kaya nga kinakailangan, pagbulay-bulayin mo, araw at gabi ang salita niya para pag ito ay pinagbulay-bulay mo hanggang matupad mo, after mong matupad, tiyak sasagana ka, giginawa ka, may establish ka. Amen po ba? Malinaw po ba yung naririnig nyo mga kapatid? Kahit may asawa ka, tingnan nyo po rito ha. Meron po rito eh. Alam nyo na po yun eh. Matthew 10. Matthew 10. 37. Yung ganyan maranasan mo, ganyan abot na abot mo yung dakilang trono ng Diyos sa pagdalaw niya, yan ay sobra-sobrang blessing na po yun. Kami, na-enjoy namin yan araw-araw, pataas ng pataas. Matthew 10:37. Ang umiibig sa kanyang ama o ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi pumapasan ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap na mapanatili ang kanyang buhay, ang siyang mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. Amen po ba? Kapag mas higit mong minahal ang asawa mo kesa sa Diyos, hindi ka karapat-dapat sa Kanya. Anak mo, dagdagan pa natin negosyo, trabaho, pera mo, nang higit mong minahal yan, kesa sa Diyos, hindi ka karapat-dapat sa Kanya. Once na hindi ka karapat-dapat sa Diyos, ibig sabihin, hindi ka karapat-dapat pumasok sa langit. Kaya habang nandito tayo sa mundo, amen, pinapractice natin sa buhay natin na kinakailangan ang higit, pinaka-supreme sa lahat sa buhay natin ay ang Diyos at yung Kanyang salita, yung Kanyang utos. Hindi sarili mo, hindi asawa mo. Pinigilan ka ng asawa mo, amen, huwag kang magpapigil. Nag-aaway kami, normal. Paano mo siya mawiwin? Amen? Pagdating ng araw, hindi ka niya aawayin. Parang po yung ano ko po, kapatid ko, ate ko. Noong mga time noon nasa Florida Blanca pa lang po ako nagpapastor. Kasi yung bayaw ko, sabi niya, sasama lang ako sa inyo. Pag ganito, sabi niya, may mga sinasabi ang ganito, sasama lang ako. Sasama lang ako. Amen? Nagpe-persecute sa ate ko. Amen? Pero hindi nagpapigil ang ate ko. Amen po ba? Di kinain niya yung sinabi niya, ngayon, kasama na namin. Kasama na namin. Amen. Hindi man, normal lang po na merong persecution, normal na merong, minsan, away, dahil sa pagganap mo sa kalooban ng Diyos. Sa una lang yun, pagdating ng araw, ikaw pa rin yung magtatagumpay, iba, walang pakialam.
bahala siya sa pamilya, maligtas siya o hindi. Ako, mahal na mahal ko pamilya ko. Amen? Ayaw ko silang mapahamak. Kaya ako nagpapatuloy mula sa pagmamahal ko sa Lord. Amen? Dahil mahal ko sila, ayaw ko silang mapahamak. Mahal mo ang kaluluwa, kapwa mo. Tapos pamilya ko, hindi ko mamahalin. Nagliligtas ka na ibang tao. Tapos pamilya ko, hindi maliligtas. Hindi ako pamayag noon. Nag-aayuno ako para sa mandate. Tapos pamilya ko, hindi maliligtas. Hindi ako papayag noon. Kasi mahal ko sila. Amen? Amen po ba? Kaya dapat tayo po mga kapatid, mga magulang, siniseryoso nyo po yung salita ng Diyos. Iniingatan natin sarili natin. Ang relasyon natin sa Lord. Sumusunod ka. Simpleng pagsunod. Kung anong nangyayari kay tatay mula sa kalsada, bababa sa atin yun. Hindi ka mananatiling ganyan. Huwag ka na mamblema. Pastor, wala akong trabaho, ganito lang ako. God has a million ways to bless us. Siya ang mag-aangat ng buhay mo. Ang gawin mo, mahalin mo ang Diyos. Sunod ka lang ng sunod. Ako, dumating din ako sa ganung kalagayan mga bilang pastor. Amen? Kasi, nagpapastor ka, wala ka sweldo. Paano aangat ang buhay mo? Di po ba? Hello, dati nga nung dalaga ako nasa Florida Blanca, iilan lang tinuturuan ko, pamilya ko pa. Sabi ko sa isip ko, parang sayang yata buhay ko, sabi ko. Parang iilan lang tinutupahan ko, parang yun lang, doon ko ibinigay sarili ko. Talagang dumating sa isip ko yun, parang sayang yata yung buhay ko. Isinuko ko yung pag-aaral ko, mag-graduate na ako, tapos ganito lang ako. Hello, syempre ginagawa ko ng Lord. Tinawag niya ako. Amen? Hindi yung dami ng tinuturuan ko, o kung ano yung lugar na kinalalagyan ko. Amen po ba? Opo, dumating ako sa ganun. Iilan lang kami. Wala pa yata 10. Tapos pamilya ko, tayo silang mga kapitbahay. Amen? Tapos sabi ko, parang sayang yata yung buhay ko. Kaya nung pumasyal po kami doon sa kamag-anak ko po, sa Angeles City, tapos ang dami po niyang mga diploma, may engineer, merong nurse. Hindi bastang engineer, may posisyon. Tapos may nurse, may posisyon sa Amerika. Tapos nung binabasa kong ganyan, biglang nagsalita ang Lord sa akin. Sabi niya, anak, mas mapalad ka sa kanila. Opo. In-encourage ako ng Lord. Siyempre nasa Lord ako, sila wala. Lahat ng kanya akin. Sila, pinagpapagalan nila yung tinatrabaho nila. Amen? Tas hindi masabi kung ligtas sila. Pag nagkasakit sila, puro sila gamot. Ako, konting ano lang, pag sumakit, amen, pag pray mo lang, wala na. Wala na. Magaling na. Amen po ba? Kaya tayo, hindi man kayo pastor, anak kayo ng Diyos, kayo ang pinakamapalad sa lahat, sa balat ng lupa, tayo. Nasa Diyos tayo eh. Kailangan mo lang mabuild yung faith ng Lord sa'yo. Hindi yung nagdududa ka, nag-aalinlangan ka. Amen? Tapos, nanlalata ka, absent ka na naman, wala ka na naman. Tapos, talunan ka na naman. Tinatalo ka ng dyablo. Amen? Ang Lord ang nagde-design ng buhay natin para gumanda, umangat ka ng umangat. Sumunod ka lang, sumunod. Magtiwala ka. Huwag mong ayahan na, sabi niya, huwag kang manangan sa sarili mong naintindihan. Proverbs. Acknowledge Him. Acknowledge Him. Sa lahat ng plano mo, ida-direct niya yan. Amen? Ba't kailangan pang mag-struggle ka, mamblema ka may solusyon na nga Higit pa sa gusto mong tanggapin sa ibibigay ng Lord sa'yo. Hello? Kahit hindi mo hingi ng isang bagay, ibibigay niya sa'yo. Pagagandahin niyang kalagayan mo. Kahit ayaw mo, gusto mo dito, gusto ng Lord, dito ka. Di po ba? Naranasan namin yan Gusto ko dito kami tumira. Amen, sa ganitong lugar, okay na kami doon. Lumang bahay. Ito ang gusto ng Lord, magandang bahay, bago. Wala pang tumira. Tahimik. Di ba? Kung susunod ka lang. Amen.
Oh, yung pambili naming motor, pinalitan ng Lord ng 4 wheels. Ibinigay namin pambayad, pambili ng motor, binigay sa gawain. Ano yung pinalit ng Lord? A brand new car. Amen po ba? Amen. Paganda ng paganda yung kalagayan mo, pinapagaan niya yung paglilingkod. Anong ginawa ko? Kami mag-asawa mula kay tatay. Di sumunod lang, nagtiwala, nagpakatapat. Pansamantala lang minsan parang kagaya na lagi sinasabi na kahit magkaroon akong pera, hindi akin. Inuuna ko yung gawain. Amen po ba? Pina-priority ko ang Diyos sa yung gawain, hindi sarili namin. Amen! Sabi ni tatay na tinuturo niya, itong year 2025, masigit daw ang ating tatanggapin na blessing at tagumpay at marami pa. Kaya dapat pinapaniwalaan mo yun. Hindi yung lalata ka 2025. Kaya ayaw kong bumaba po yung ating obedience, kaya nga pinagpipray ko lagi, Lord, hindi po pwedeng yung mga first fruit namin mababa kaysa dati. Gusto namin umangat pa. Kung susunod po kayong lahat, higit pa sa 800,000 po yung maibibigay natin. Kasi po nung last year, ang ating first fruit, 800,000 plus pala po yung ating pong mga first fruit. Kala ko 600 plus lang. Amen. Ngayon, magkano na po yung first fruit natin? 600 plus. Aabot na siguro 700. Kulang pa. Kung lahat kayo susunod, makakamilyon na tayo. Kaya ako pinagpipray ko ng gusto, Lord, ayaw ko, meron pang may mga buwan pa bago mag-anniversary. Kahit yung pag-anniversary natin, hindi pa siya umaabot ng 100,000. Every year naman, nakakapagbigay tayo ng 100,000 pataas. Pinagpipray kong gusto. Kaya tayo, bilang anak ng Diyos, bilang isang, corporately, magkaroon tayo ng bahagi. Huwag natin lililimatan ng Lord. Nagpapala ang Lord personally, family, and corporately. Chapter. Kaya tayo, kung ilan tayo, amen, dapat tayo nagtulungan tayo sa pagganap sa kalooban ng Lord, personally, as a chapter. Amen. Amen. Pinagpipray ko na po yan. Answered prayer tayo. Sumunod lang tayo. Amen po ba? Hello? Huwag niyong dinidelay. Iunahin niyo ang Diyos. May nakalaan na biyaya, maniwala po tayo doon. Aangat ng aangat buhay natin. Amen po ba? Siya ang nagde-design yan. Alam niya kung ano ang magiging kalagayan natin sa buhay. Hello? Hello? Palakpakan po natin ng Lord. Kahit hindi mo pangarapin, kahit hindi mo gustuin, ang Diyos ang gagawa nun sa atin. Amen? O tingnan niyo po panibagong naman pong blessing ng Lord sa amin. Nanliliit kami sa Lord. Siguro, pastora, tumanggap ka na ng Amen? Hindi pa. Naantay pa natin, amen. Pero darating. At least di tayo nagkukulang ng binibigay natin. Ni minsan hindi ko pinangarap pumunta ng Amerika. Nung unbeliever ako, plano po ng tita ko, pumunta kami doon. Pupunta ako doon para magtrabaho. Kaya nga ako kumuha ng kurso ng medical Kasi mataas ang sahod po sa Amerika. Amen? Pag medical, mataas ang sahod. Noong mga time noon, 100,000. Amen? Mataas na po yun noon pa. Amen? Noong 1994. Mataas ng sahod yun. Kahit ngayon po, malaki-laki na rin po yun, di po ba? Di how much more noon. Pero nung naglingkod na ako sa Lord, wala na po akong inambisyon sa buhay. Nakikinig po ba kayo? Dito kayo nakatingin. Basta ang gusto ko lang din po, ginaya natin si tatay na dumating sa heart ko kasi dapat ang desire ganun lahat. Ang after natin ang Diyos at ang kalooban niya. Yun lang. Amen? Amen. Pati kawan dapat ganun tayo. Kasi yun po ang mandate Kung bakit na-birth out ang mandate. Amen?
Dahil nakita ng Lord kay tatay, sabi ng Lord sa kanya, anak, anong gusto mo? Worldwide ministries? Mga magagarang sasakyan? Kayamanan? Maraming sinabi ang Lord sa kanya. Hindi, Lord, sabi ni tatay. Ang gusto ko lang ay ikaw at ang kalooban mo. Amen po ba? So, nung tayo makarating po sa ministry, ganun din po naging heart ko. Dapat lahat ng anak ng apostol, ganun talaga tayo. Kaya ako, pag nagtuturo ako sa inyo, amen, dinidirekta natin sa Lord at sa kalooban niya. Ang gusto ko ay yung makasunod tayong lahat. Di ba lagi niyo naririnig sa akin yun? Hello? Lalo na po yung mga dati na lagi ko sinasabi, ang after natin is makasunod tayo. Amen po ba? Kaya kapag ganun lang tayo, tingnan nyo si tatay, umangat ang buhay. Naging napakayaman na, naging malaki ng ministry. Amen? Siyempre, naging tapat tayo, 30 years na tayo naglilingkod, na-enjoy natin, naging magaan palalo ngayon. Amen? Naging magaan po sa aming paglilingkod. Tapos ngayon po, sabi ni tatay, kumuha kayo ng US visa, sabi niya. Biro mo, pakuhanan ka ng US visa, hindi ko man naisip yung pupunta akong Amerika, hindi ko naisip yun. Kasi alam ko, imposible. Sabi, mahirap daw na mag-apply ng US visa, di po ba? Napakahirap. Amen. Ngayon, may US visa na kami, nakapasa kami. Amen. Walang siyempre, kakapanalangin, amen po ba? Pinag-pray ni tatay kami. Kakakapanalangin, Lord, wag kami pahirapan magtanong kasi Amerikano yun baka hindi ko maintindihan sinasabi. Kasi islang. Amen. Misa kasi hindi mo maintindihan, islang. Isa lang ang tinanong lang sa akin. Kay pastor, 3 yata. Amen. Sabi sa akin, what's your job? I'm a pastor. Amen po ba? Pastor, anong gagawin mo doon? Sabi niya, tourism. Saka pupunta, Guam. Amen? Kasi doon nakalagay sa application Nakapunta ka na ba ng ibang bansa? Yes. Ano yung mga bansa na yun? Sinabi, Macau, Hong Kong, Papua New Guinea, Taiwan, Japan. Amen po ba? Kung wala kang pinuntahan ng mga ibang bansa, bagsak ka. Amen? Kaya yung ginagawa ni tatay, training po yun sa amin. Amen? Amen po ba? Kahit na nakapasa kami, hindi man kumislot sa puso ko. Sabi ko nga, sinasabi ko sa mga workers, pagkasama ko sila, sabi ko, mas gusto ko pa nga dito Mas mahirap sa ibang bansa. Kung tutuusin, okay na ako sa salitran. Kaya lang, sumusunod lang tayo. Amen? Pero hindi ko naman kayo iiwanan. 3 months lang naman yun Amen po ba? Hindi ko alam kung kailan. Pero ang pinapakita ko dito, once na ikaw ay nagpakatapat sa Lord, pagkakatiwalaan ka niya. Mula na nagtiwala siya sa iyo ng isang barangay, pagkakatiwalaan ka niya ng bansa. Amen? Kaya, pag pinagkatiwalaan ka na Lord sa maliit na pera, pagkakatiwalaan ka niya sa malaking pera. Amen po ba? Kaya, hindi nyo isipin, sasabihin na, kasi pastor kayo. Ang daming pastor naman, di naman nagtagumpay. Ang dami din naman pastor, hanggang ngayon naglalakad. Amen? Amen. Hindi yung posisyon Andun doon sa pamumuhay natin sa salita ng Diyos. Sineryoso mo. Kasi nga, our glory days is now. Napakaganda ng kalagayan ng buhay natin kung susunod lang tayo. Ano ba sabi niya dito? Mga pastor lang, 5-fold ministry lang. Ang sinasabi niya ditong magtatagumpay at sasagana. Ano sabi niya? If you only obey and serve Him, tayong lahat na anak ng Diyos, you will spend your days in prosperity and your years in success, pleasure, satisfaction. Kagaya ng Joshua kanina, wala namang mga pastor, pag bulay-bulayan mo araw-gabi salita niya. Pag ito'y sinunod mo, magtatagumpay ka, sasagana ka. Para sa lahat ito, lahat ng anak ng Diyos, lahat ng Kristiyano, pag bulay-bulayin mo araw at gabi ang salita ng Diyos,
na sinimplified ni tatay na puro Bible po, dito po, na dapat magkaroon po kayo. Amen. Kapag ito daw po ay natupad mo, sasagana ka, giginawa ka. Kami, simple lang puso namin sa Lord. Simple lang, sunod ka lang ng sunod. Kaya nung unbeliever ako, living like Jesus pala yung motto ko, yung may project kami. May isang bond paper. Ang dinrawing ko doon, mag-drawing daw kami eh. Tapos lagyan mo ng meaning. Yung dinrawing ko, circle. Kasi ang heart ko, simple lang. Gusto ko simple lang. Yung circle, simple lang yun eh. May walang pasikot-sikot. Isang bilog lang yun. Tapos nilagyan ko ng meaning. Simplicity makes you beauty. Living like Jesus pala yun. Kapag simple ka, amen, simple lang buhay mo, dadaling ka nito sa magandang kalagayan. Simple ka lang, wala kang idea, wala kang opinion, hindi mo ginigiit sarili mo. Amen, wala ka ng opinion. Halimbawa, nag-uutos ang Diyos. Kasi pastora, kasi ganito marami kasing pangangailangan. Ang dami mong opinion, ba't simple ka lang sumunod? Simple ka lang magbigay kasi pastora, ang dami kong utang. Di ka nalang simple sumunod magbigay. Pastora, kasi ang dami kasing harang diyan sa daan kaya bakit di ako makadalo? Simple ka lang dumalo. Anong magagawa ni Satanas sa'yo? Hello? Hello? Napakasimple lang naman utos ng Diyos sa atin. Lagi ko naman sinasabi sa inyo sa 1 John 5:3, napakagaan lang ng aking mga utos. Ang gagawin mo lang, nag-uutos ng Diyos, sumunod ka. Amen? Wala ka nang dapat reason out. Simply obey. Amen? Kahit na ang puso mo is gutay-gutay, parang di ba pagbibigay, kapag nagkakaroon ako ng blessing, minsan magkano lang, inuuna ko, talagang hindi biro, makirot. Amen? Amen po ba? Anong ginagawa ko? Hindi overcome sarili ko. Simply obey, di ibigay ko. Amen? Sino ang naka-overcome nun? Di ako. Halimbawa, lagi kayo nalang absent. Di kayo sumasama ng prayer. Di nyo inuuna ang Lord. Dinidelay nyo lang blessing ninyo. Hindi kayo naka-overcome. Hindi kayo nakaka-breakthrough. Bakit? Hindi nyo sinusunod. Kasimple lang naman Hello? Tagal mo na, hindi ka pa nagpe-first fruit. Ilang taong ka na, tanungin mo nga katabi mo. Tanungin mo, ilang taong ka na, sis, brother? Sister, brother. Ilang taong ka na sa Lord? May 5 years, 10 years. Nag-first fruit ka na ba? Hello? Huwag kayong magagalit sa akin, ha? Tanungin mo, katabi mo. Yung iba, bago lang, ilang ano pa lang, nakarating pa lang nung pandemic. Almost ilang taon na yon, 2 years, 3 years. Naunahan pa kayo. Mula nung makarating sila sa G-Sarshil, nag-first fruit na sila. Amen? Amen. Dito kayo tumingin po, hindi kayo naman nagagalit sa akin, ano po? Hello? Wala yun sa tagal mo. Wala doon sa bago mo. Anong ginawa mo sa utos ng Diyos? Sige, sabihin mo sa katabi, huwag ka maya. Sister, anong ginawa mo sa utos ng Diyos? Sinunod mo ba? Napakasimple lang ng utos. Hindi mo na kailangan magpa-ano ka pa, meron pang pasikot-sikot. I-direct mo na lang. First fruit ka. Tithes, mag-tithes ka. Mag-offering ka. Dumalo ka. Ganun lang naman kasimple, di po ba? Mahirap ba yun? Mahirap po ba yun? Hindi, di po ba? Kung tapat ka sa ginagawa mo, aangat ang kalagayan mo, kahit anong gawin ni Satanas, di niya pwedeng harangan. Amen? Amen. It's our glory days. Enjoy natin. Magpakaligaya tayo sa Lord. Amen po ba? Wala kang pagpapaguran.
Amen po ba? Kaya yun po ang gusto ng Lord sa ating mangyari at ni Tatay, na tayo po ay sumunod lang ng sumunod, magpakatapat, mag-commit. Then makikita natin ang kaganapan sa araw-araw ng prayer po namin, mga kapatid. Ay, naku, grabe. Kaganapan na talaga ng mga pangako ng Lord. May mga panahon lang, pero hindi natatagal. May ginagawa lang ang Lord sa atin. Kaya, magpakatapat po tayo. Amen? Yung ating mga failure na kalipas, kalimutan mo na. Huwag mong i-down sarili mo. Meron pa tayong pagkakataon para mag-ayos ng sarili. Mag-ayos ng ating buhay. Hello! Ng ating commitment, ng ating obedience, ng ating faithfulness sa Lord. Tayo lahat po ay tumayo. Tayo magtaas ng ating mga kamay. Like a wind. Taas natin ang ating mga kamay po sa Lord. Pikit po tayo. Lord, hindi nagsasawa si Tatay. Hindi kami nagsasawa. Dahil naniniwala po kami na hindi babalik ng walang kabuluhan ang salita mo. Lalong-lalo na buong puso, pagmamahal na amin pong pinapadama sa mga kapatiran, Lord, sa mga kawaan congregation, na ipaabot ang katotohanan na puno ng pagmamahal hanggang makita namin sa lahat, Lord, tinakda mo sa buhay ng bawat isa. Ma-enjoy ang glory days. Ma-enjoy lahat ng bagay yung tinakda mo sa amin, Lord, kasama ng aming mga pamilya. Oh yes, oh God. Sige po, kayo po mismo magsalita sa Lord, ano man po ang inyo pong mga pagkukulang. Hingin po natin ng tawad. Yung mga inuutos sa atin, di natin nasusunod. At after po na tayo mag-repent, magsimula na tayong sumunod. Huwag tayong mamili. Buksan niyo po inyong mga labi. Nakikinig po ang Lord sa inyo pong mga panalangin. Sa inyo pong papakumbaba sa kanyang harapan. O yes, oh God. Yamang araw-araw, pinapanalangin namin ang kasakdalan ng buhay ng buong Jesus Our Shield, Padre God. Walang tigil pang pinag-aalayan ng aming pag-aayon hanggang makita ito sa buhay ng bawat isa. At tiyak magaganap yun dahil answered prayer kami. Andiyan ang long suffering mo lagi, Lord. Hanggang ito'y makayanan na maipamuhay ng mga anak mo dahil tinutulungan mo sila. Tinutulungan mo kami mapagtagumpayan ang aming sarili. Pagtagumpayan gawa ng dyablo. Pagtagumpayan ang anumang bagay. Testing trials sa buhay namin. We humble ourselves to you, Lord, in your holy presence, O God. Para sa mga anak mo'y walang manlata, walang manlamig, walang mamumblema, walang manghina, but we are moving forward. Sabihin po natin ang panalangin ito, Amang sumasalangit, maraming salamat po sa walang hanggang pag-ibig mo sa akin. Ginagawa mo lahat para malakaran ko ang buhay ng Panginoong Yesus. Na minsan man po, may kurit sa puso ko ang bawat pagtutuwid. Pero tinatanggap ko po dahil alam ko naman na ako po'y nagkukulang sa iyo. Hindi ko lubos na susunod ang iyong mga utos. Ina-admit ko ito. Kaya ito po ako, naghahambol ako sa iyong dakilang harapan. Upang ako po ay tulungan mo.
na wag akong mawala sa iyo. Wag akong mawala sa perfect will mo. Bagkus mapabilang ako sa mga nakaka-overcome na, nakakasunod na sa lahat ng inuutos mo. Kaya binibigay ko po sa iyo, pinagkakatiwala ang aking buhay. Panginoon, hawakan mo po ako. Kontrolin mo po ako upang hindi ako sumuway sa iyo. Para pag oras na bumaba ka, nakahanda ako. Hindi ako mahatulan. Panginoon, patawad po sa pag-aalinlangan ko, sa kakuparan ko, sa katamaran ko, sa aking pag-aalala, pangamba, takot na nasa puso ko, sa pamimili ko ng mga salita mo. Pag ayaw ng pakiramdam ko, hindi ko sinasubmit ang sarili ko sa salita mo. Lord, ugasan mo po ako sa iyong banal na dugo. Patawad rin po, nawalan ako ng time para pagbulay-bulayan ang iyong mga salita. Mas marami akong time sa trabaho, sa negosyo, sa pamilya, kaysa sa iyo at sa iyong mga salita. Yamang sinabi mo, itinuturo sa amin na ikaw ang aking maging prioridad. Ikaw ang aking maging lahat-lahat sa buhay ko. Hindi ko po nagampanan. Hugasan mo po ako, Lord, sa iyong banal na dugo. Ito po ang buhay ko. Patuloy mong angkinin. Ako ay para sa iyo at ikaw ay para sa akin. Ako na lang po magpipray. Yamang hindi ka nagkamaling, hirangin mo ang iyong mga anak, Lord. Itinakda mo po kami lahat na maging katulad mo. Kaya kung bakit dinala mo sa Jesus Our Shield ang mga buhay namin. Ayahan mo, Panginoon, ang mga aral ni Tatay makita sa buhay naming lahat. Tulungan mo po kami na lahat ng turo niya ay aming maging buhay. Huwag mong ayahan na lumihis kami, Lord, kaming mga anak mo sa imperfectong kalooban. Yamang sinabi mo, dadalawin mo kami isa-isa upang mauhaw kami sa iyo. Mauhaw kami sa iyong mga salita, Lord. Siyang gawin mo sa lahat ng mga anak mo sa kabuuan ng buong Jesus Our Shield Worldwide Ministries. Luzon, Visayas at Mindanao, nasa abroad. At ang mga anak mo dito sa Salitran, Father God. Oh yes, oh Lord. Thank you, Jesus. Captivate my heart. Make it all your own. Melt away my every longing till I'm yours alone. Breathe upon me, Lord. Make my spirit new. Let me know your holy presence as I worship you. Captivate my heart. Make me all your own. Melt away my every longing till I'm yours alone.
me know your holy presence as I worship you. Hayaan natin na i-cultivate ng Lord ang ating mga puso. Captivate my heart. Make me all your own. Melt away my every longing till I'm yours alone. Breathe upon me, Lord. Make my spirit new. Know your holy presence as I worship you. Hallelujah.